Walang iya. Papatayin ko siya. Kapag ginawa mo yan, talo ka. Huwag! Huwag mo gagawin yan! Wala kang laban sa kanila! Handog ng DZRH ang tula sa kanyang panahon. Kadalasan, ang paghahangad na maiganti ang isang kaapihan ay nagtutulak sa isang nilalang sa kapahamakan. Ito po ang naging karanasan ni Calvin sa ating dunang sa kanyang panahon. Hindi dapat ginawa ng kapatid mo yon, Elmer. Hindi dapat. Matigas ang ulo ni Calvin. Hindi siya nakinig sa akin. Sumama pa rin siya sa mga taong labas. Hindi naman siya nakatitiyak na mga sundalo nga ang pumatay sa iyong ama. Mapapahamak lamang siya sa pagsama doon. Wala na ho tayong magagawa, Nay. Nagawa na niya ang gusto niya. Anak, pakiusap. Hanapin mo ang kapatid mo. Hanapin mo. Ibalik mo siya dito. Ayokong mamatay sa labanan ng bunso mong kapatid. Pumasok ka, dali. Salamat, Melba. Pinatuloy mo pa rin ako. Sobrang nag-aalala ko sa'yo, Calvin. Pati sina Aling Lucia at Elmer. Kung saan-saan ka nahinanap ng kuya mo. Hindi na sila dapat maghanap pa. Nag-iwan ako ng sulat doon at sinabi ko kung saan ako pupunta. Ayaw ng nanay mo yung ginawa. At ayoko rin. Hindi ba kami mahalaga sa'yo? Alam mong napakahalaga niyo sa akin. O kung ganun, bakit mo kami iniwan? Melba, hindi ako mapapalagay hanggat hindi ko nabibigyan ng katarungan ng nangyari sa tatay ko. O paano mo mabibigyan ng katarungan? Hindi mo alam kung sino talagang pumatay kay Mang Adong. Sa pamamagitan ng pag-anib ko sa kilusan, malalaman ko kung sino at makagaganti ako sa kanya. Paano na ako? Paano na mga pangarap natin? Melba, mahal kita. Kaya hindi ko ipagkakait sa'yo ang iyong kalayaan. Akala ko ba mahalaga ako sa'yo, Calvin? Oo. Kaya nga gusto kong lumigaya ka. Kaya binibigyan kita ng laya. Nahanapin yun sa iba. Yun ang mga sinabi niya, Aling Lucia. Elmer. Ang kapatid ko, dalaso na ng kilusan ang kanyang isipan. Sana sinabi mo, Melba, puntahan niya ako dito. Baka sakaling napigilan mo siya. Sinabi ko po, pero ayaw niya. Nakipag-break na rin siya sa akin. Oh, Diyos ko. Unti-unti nang nasisira ang buhay ng aking anak. Sana dumalaw siya rito. Sisikapin ko pa rin mapagbagong isip niya. Kasama Calvin, maganda kayo, ha? Lalakad tayo bukas ng gabi. Saan ang lakad natin kasamang Momoy? Sa terminal ng bus ni Don Agathon. Ibig mong sabihin, gagawin na natin ang banta mo sa kanya? Banta natin, Calvin. Dahil ang anumang ibanta ko sa kaaway, ay banta rin ng grupo. Tutulungan natin ang leksyon ang mayabang na doon ngayon. Susunugin natin ang isang bus niya para malaman niyang hindi niya tayo maaaring kalabanin. Kasamang Momoy, ang tungkol sa pumatay sa tatay ko. Huwag kang mailip, Calvin. Darating tayo doon. Hanapin din natin ang pumatay sa iyong ama. At kapag nakita natin siya,
Natural, hindi natin siya titira ng buhay. Dahil ang laban ng isa ay laban ng lahat. Dito na lang muna ako sa labas ng kubol kung magpapalipas ng oras. Hindi ako dalawin ng antok. Naaalala ko si Nainay at Kuya Elmer. At si Melba. Kumusta na kaya sila ngayon? Naaalala ko rin yung matandang nakakita sa amin ng sunugin ng mga kasama kong bus ni Don Agaton. Pinatay siya ni kasamang Momoy. Kawawa naman ang matandang nadamay. Ayoko na. Boses ni kasamang Nemia yun ah. Galing sa kubul niya. Ako, pagod na pagod ako. Tumigil ka sa kaya. Si kasamang Momoy. Mukhang may masama siyang bala kay kasamang Nemia. Pupuntahan ko sila. Kasamang Momoy. Malis ka dyan, kasamang Calvin. Bakit nariyan ka sa... Hayaan mo kami. Huwag kang makialam dito. Kasama kami. Tulungan mo ako. Malis ka na, Calvin! Kasamang Gaston, halika. Halika, sumama mo kung uminom ng alak. Baka magalit si Commander. Hindi niya gagawin yun. Dahil kanina pa siya lasing. Isa pa, kung kanang kamay niya, ha? O, sige nga. Halika na. O, ito, mainom na ako, ah. Sige lang. Oh. Ano bang iniisip mo kasamang Mumoy? Bukas na natin makukuha ang salaping ibibigay ni Don Agaton. Mamamantikaan na naman ang mga hasang natin. Ayos. Ayos pala eh. Si kasamang Calvin. Ano bang plano mo sa kanya? Well, pa. Patuloy siyang isama sa grupo. Total, di naman niya alam na akong pumatay sa kanyang ama. Dahil tumanggi siyang bigyan tayo ng ani sa kanilang bukid na magagamit natin si Calvin. Mahusay ka talaga kasamang Mumoy. Hindi alam ni Calvin na pinapaasa mo lang siya. Ilom, ilom! Kasamang Nemia. Ikaw pala, kasama Calvin. Nakita ko, nag-iisa ka, kaya lumapit ako. Bakit? Kasama, patawarin mo sana ako ah. Hindi kita natulungan ng gabing yun. Naunawaan ko. Wala ka naman talagang magagawa kay Mumoy. Malakas siya dito. Baka mapasama ka pa pag pinilit mo akong tulungan. Ano? Ganun ba siya? Bata pa ako, kilala ko na siya. At alam ko ang mga kasamaan niya. Matagal ka naman niyang inaabuso. Oo. Buhay pang nobyo kong si Beloy. At ang masakit, siya ang pumatay sa nobyo ko. Ha? Para walang makahadlang sa pang-aabuso niya sa akin. Hindi. Bakit pinapayagan ng ganun dito? Akala ko ba pantay na katarungan meron dito? Yon ang lagi nilang sinasabi sa mga taong inaakit nila. Pero hindi totoo. Tulad mo, isa ka sa mga naakit. Ang hindi mo alam, ginagamit at pinapaasa ka lang niya. Anong ibig mong sabihin? Ang tatay mo, si Momoy din ang pumatay. Dahil ayaw niyang magbigay ng ani sa inyong bukid. Ano? Paano mo nalaman? Narinig kong pag-uusap nila ni Gaston nung isang gabi. Kaya kahit kailan hindi mo makakamit ang katarungan para sa iyong ama. Dahil kasama mo ang mismong kriminal
Ang walang nga. Papatayin ko siya. Kapag ginawa mo yung talo ka, wag mong gagawin yan. Wala kang laban sa kanila. Napakasakit, Nemya. Ang tatay ko, gusto ko siyang ipaghiganti. May paraan para mangyari yon. Sumama ka sa akin. Anong paraan? Tumakas tayo dito. Sumuko tayo sa pamahalaan para makapagbagong buhay. At sabihin natin ang lahat ng ating nalalaman. Nabigla ako. Pero natutuwa sa iyong pagdating, Calvin. Kuya Elmer, kailangan namin ni Nemya ang tulong niyo, ni Inay. Ipinagbili na namin ang bahay na ito. At ang bukid natin. Sa Maynila na kami maninirahan. Ano ka mo? Nagkakasakit si Inay ng madalas dito. Kaya ang gusto ko, makalimutan niyang lahat. Mabuti nga, inabutan mo kami. Kung nahuli pala kami ng dating, hindi ko na kayo abutan. Iniwan namin kay Melba ang address na tutuluyan namin. Teka, sino nga pala yung kasama mo? Ako si Nemya, kasama ni Calvin sa Kilusan. Bakit magkasama kayo? Calvin, bakit isinama mo siya? Huwag mo sabihin, siyang kapalit ni Melba. Hindi, kuya. Wala kaming relasyon. Magkasama kami tumakas sa Kilusan upang ganap na makapagbagong buhay. Totoo ba yun, Calvin? Oo, kuya. At kailangan namin ng tulong para makasuko sa pamahalaan. Maligaya ako sa naging pasya mo, anak. Ngayon, makakasama ka namin uli na iyong kapatid. Opo, Inay. At patawarin niyo po ako sa aking kapsukan. Hindi ko nga pala dapat ilagay ang batas sa aking mga kamay. Dahil lalo lang ako mapapahamak. Salamat. Nagliwanag din ang isip mo. Pero sabi mo, ang momoy na kasama mo ang siyang pumatay sa iyong itay. Yun hong narinig ni Nemya. Na inamin ni Momoy. Pinatay nila si Itay dahil ayaw magbigay ng parte ng ani sa ating bukid. Napakasama nila. Gusto nilang mag-ani sa hindi naman nila hinasikan. Posibleng totoo ang sinabi ni Nemya. Dahil nabanggit sa akin ng iyong ama na may mga taong labas nga na humihingi sa kanya na maani. Hindi ko nga lang yun napagtuunan ng pansin dahil sa isang sundalong nakagalit din ng iyong ama. Diyos na ho ang bahalang maningil sa kanilang lahat na may pagkakautang. Salamat, Melba. At pumayag kang magkita tayo. Dahil sa sinabi mo na gusto mo nang magbagong buhay. Totoo yun. Sumuko na nga ako sa pamahalaan. At tinutulungan nila kami ngayon para mabuhay na maayos. Natutuwa akong malaman yun, Calvin. Melba, pwede mo pa kaya akong bigyan ng panibagong pagkakataon? Calvin? Maaari pa kaya natin buuin ang ating mga pangarap? Oo. Handa akong bigyan ka ng panibagong pagkakataon. Bubuuin natin muli ang ating mga pangarap. Ang Diyos ay tunay na makatarungan. Ang mga nananalig sa Kanya'y hindi Niya pababayaan sa Kanyang panahon. Mga nagsiganap, Lionel Benjamin, Bobby Cruz,
Susan Robles, Rosana Villegas, Chiquit del Carmen Amor, at ang inyong lingkod. Special Sound Effects, Jerry Mutia. Technical Supervision, Eric Lucero at Bong Muyar. Musical Scoring, Buboy Salonga. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara. At sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod, June Martin Legaspi at Bobby Cruz. Sa kanyang panahon. Umiiyak ka. Kung ganun, may sakit ka nga. Anong sakit mo, ate? Please, huwag mo nang itago pa yun. Handog ng DZRH ang tula sa kanyang panahon. Paano nga ba dapat na ihanda ng isang tao ang kanyang sarili bago lumisan sa mundo? Mga kaibigan, narito po at ating pakinggan ang naging karanasan ni Kathy sa ating dunang sa kanyang panahon. Nay? Tay? Si Cathy po ito. Narito na po ako. Kati! Nay! Oh, anak! Salamat, dumating ka rin. Oh, sinurpresa mo kami Hindi mo sinabing ngayon ka uuwi. Gusto ko po talaga sorpresahin kayo. Oh. Nay, naku, miss ko na kayo, tay. Ganon din kami, anak. Sabi kami na muli ka makasama. Oo. Sa video call ka lang namin nakikita at nakakausap. Sa Ngayon loob po. ng 5 taon. Ngayon, tay, magsasawa kayo sa dami ng pagkukwentuhan natin. Ba, anong himala, Trixie? Ang linis na bahay Uy, may pagkain din sa mesa. Talagang nagluto ako para makakain ka na pagdating mo. Naku, salamat naman. Thank you. Sige na, kumain ka na. Sige. Oh, teka, ikaw. Busog pa ako. Ha? Magpapahinga lang muna ako. Tulog na ba si Cathy? Oo, bakit Tino? 1 linggo na siya rito. Hindi ba natin sasabihin kina Trixie ang kanyang pagdating? Kinausap ko na siya tungkol doon. Anong sabi? Wag na lawang daw. Hayaan na lang daw natin na kung saan niya malaman. Galit pa ba siya sa kanyang ate? Sabi niya wala na sa kanya lahat. Ayaw lang niyang makagulo pa sa kanila. Gusto ko lang naman magkaayos silang magkapatid. Alam mo, Tino, malakas ang kutob ko na mangyayari din yun. Pero ngayon, hayaan na lang muna natin ang gusto ng ating bunso. Talaga? Nagbago na si Trixie? Oo, Randy. Alam mo, mga 2 weeks ko na rin napapansin ang pagbabagong yun Inaasikaso na niya ngayon ang bahay at ang pagkain namin. Hindi na rin siya bungangera. Buti naman. After 5 years na pagsasama nyo, nagbago rin siya. Salamat, oo. Teka, Oh. baka naman yun ang New Year's resolution niya. Ikaw talaga, Sa bagay, pwede, no? Oo, pwede. At saka hindi biro yun, Ronald. May mga taong nagbabago dahil sa New Year's resolution. Kung ano pa man yun, natutuwa ako sa ginagawa niya ngayon. Alam mo, kung hindi pa siya nagbago, Oh. medyo naglalaro na sa isip kong hiwalayan siya. Kasi,
Pagod na ako sa pangit niyang ugali noon. Kasi nga pare, insecure siya dahil malaki ang kasalanan niya. Dumating na pala si Kathy. After 5 years, umuwi rin siya. Oh, salamat po, Diyos ko. Binibigyan mo po ako ng pagkakataon para makahingi ng tawad sa kapatid ko. Tatawagan ko si Inay. Sasabihin ko pupunta ako sa kanila para magkita kami ni Kathy. Sana sagutin ni Inay. Hello? Trixie? Napatawag ka? Opo, Inay. Kasi nabalitaan ko, dumating si Kathy. Ay, oo. Pasensya na ha. Gusto kasi niya, kusa mo na lang malaman ang lahat. Kaya hindi ko na sinabi sa'yo. 2 linggo na siya dito eh. Naintindihan ko po. Pupunta po ako dyan, Nay, para magkita kami. Sige. Sige, anak. Sasabihin ko sa kapatid mo. Sige po. Bye. Sumasakit na naman. Kaya tinapos ko yung pag-uusap namin ng Inay dahil ayokong mahalata niyang ang nararamdaman ko. Talaga po, Inay? Si ate mismo ang nagsabing pupunta siya dito para magkita kami? Oo. Yun nga ang dahilan. Kaya niya ako tinawagan eh. Gusto ko na rin po siya makita, Nay. Ngayon ako lalong naniniwala. Nalimot mo na nga ang lahat. Totoo po yan, Inay. At sana nga, magkaayos na po kami ni ate. Anong pag-uusapan natin, ha, Trixie? Gusto ko sanang humingi ng tawad sa iyo, Ronald. Sa lahat ng mga nagawa kong pagkakamali. Trixie? Marami ako naging kasalanan sa iyo. Nilasing kita. Tinukso. Para magkahiwalay kayo ni Kathy. Pinapaniwala rin kitang buntis ako para makasalan mo ko. Trixie? Pero nalaman mo rin ang panluloko ko nung kasal na tayo. At dahil sa insecurities ko, hindi ako naging mabuting asawa sa iyo. Ronald, sana patawarin mo ko. Nangyari na ang lahat. Sana makagawa ako ng paraan para maging maligaya ka muli. Kayo, ni Kathy. Bakit ka nagsasalita ng ganyan? Dahil kayo ang tunay na nagmamahalan. Gusto kong makabawi sa mga kasalanan ko sa inyo ng kapatid ko. Matagal na niya akong tinanggihan, Trixie. At kasal na rin tayo. Ronald, may ipagtatapat ako. Makinig ka. Kathy, kapatid ko. Ate Trixie. Masaya ako. Nagkita tayong muli. Sana patawarin mo ko dahil napakalaki ng pagkakasala ko sa iyo. Inagaw ko sa iyo ang first love mo. Ang tanging lalaking minahal mo. Aaminin
Sobra akong nasaktan sa nangyari, ate. Pero totoo ngang walang sugat na hindi kayang pagalingin ng Diyos. Tinulungan niya ako, ate, para matanggap ang lahat ng maluwag sa aking damdamin. Ibinuhos ko ang pansin ko sa trabaho. At ngayon, may maganda na akong pwesto sa isang pabrika ng mga gamot sa Japan. Natutuwa ako sa iyong tagumpay. Aray, sakit na naman. Ate, bakit? Ah. Ano nangyayari sa'yo? Wala, Kathy. Walang ano man ito. Hawak-hawak mo yung dibdib mo. Ate, sabihin mo. May sakit ka ba? Kasi... Umiiyak ka. Kung ganun, may sakit ka nga. Anong sakit mo, ate? Please, huwag mo nang itago pa yun. Siguro kaya nangyari sa akin ito dahil na rin sa mga kasalanan ko. May breast cancer ako. At may taning na ang aking buhay. Ate, dadaling ka namin sa ospital. Trixie, anak. Bakit hindi mo sinabi sa amin kagad? Ang tungkol sa sakit mo, anak. Tay, ayaw ko kasing bigyan pa kayo ng problema. Nay, itay, patawad. Muntik nang masira ang pamilya natin dahil sa pagiging makasarili ko. Matagal ka na namin napatawad, anak. Totoo kung sinabi ng nanay mo. At yun ay dahil mahal ka namin. Ate, tinawagan ko na si Kuya Ronald para magpunta dito sa ospital. Maraming salamat, kapatid ko. Napakabuti mo. Sa kabila ng lahat, pinatawad mo pa rin ako. At ipinagkamot. Mahal kita, ate. Kaya ako ito ginawa. Kasi babaunin ko sa aking paglisan ang pagmamahal niyong lahat. Huwag ka magsalita ng ganyan, anak. Oo, anak, gagaling ka pa. makakasama ka pa namin, ate. Nailibing na si Trixie, Belen. Kathy. Kahit may pagkakamaling nagawa ang ating panganay, na muntik na ikasira ng ating pamilya, mahal ko pa rin siya, Tito. Ganun din naman ako. Dahil anak natin siya. Pero kahit wala na si ate, alam kong maligaya siya. Dahil naiayos niya ang kanyang pagkakamali. Nagkapatawaran kaming dalawa. Nalaman ko kinainay na alis ka na bukas. Oo, Kuya Ronald. Kathy, Kuya pa rin ang itatawag ko sa'yo. Kahit nang wala na si ate. Papalikan ko ng trabaho ko sa ibang bansa. alam kong napakaaga pa pero kailangan sabihin ko ito sa'yo.
Dahil nag-aalala ko na kapag hindi ko ito nasabi sa iyo, ay baka hindi na. Tuluyan ko lang hindi masabi. Kasi wala nagbabago sa damdamin ko sa iyo. Sana may pagkakataon pa para sa akin. Para sa ating dalawa. Naniniwala ako na habang may buhay ang tao, ay may pag-asa. Kathy, Pero kailangan pa rin ibigay natin ang huling respeto para kay ate. Dahil sa kabila ng lahat, kapatid ko pa rin siya. Kung mahihintay mo sanang pagbabalik ko. Oo, Kathy. Susundin ko ang gusto mo. Ihintayin kita. Laging may magandang bukas para sa pusong mapagpatawad sa kanyang panahon. Mga nagsiganap: Chiquit del Carmen Amor, Susan Robles, Rosana Villegas, Bobby Cruz, Lionel Benjamin, at ang inyong lingkod. Special Sound Effects, Jerry Mutia. Technical Supervision, Eric Lucero at Bong Buyar. Musical Scoring, Buboy Sanoga. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara. At sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod, June Martin Legaspi at Bobby Cruz. Sa kanyang panahon. Napakahayop ng asawa mo, Lori. Ngayon din, mabiyaya ko patungo sa inyo at papatayin ko siya. Huwag, Kuya Nardo. Huwag mong dungisan ang kamay mo. Namatayan na nga tayo. Ganito pang ginawa niya sa'yo. Wala siyang awa. Igaganti kita. Handog ng DZRH ang tula sa kanyang panahon. Sinasabing ang babae ay isang marupok na sisidlan, kaya dapat pakundanganan. Ngunit paano kung siya'y labis na sinaktan? Mga kaibigan, pakinggan po natin ang naging karanasan ni Lori sa ating dulang sa kanyang panahon. Alis ka kamo? Lori, saan ka pupunta? Maghuhulog lang ako sa padala center ng pera para kay inay. Padadala mo na naman pala si Nanay Esther. Oscar, alam mo namang may sakit ang nanay ko. May mga gamot siya na kailangang bilhin. Hindi naman kayang suloy ni Kuya Nardo yung gastos kay inay. Baka naman pati pera ko, ha? Dinagastos mo na sa nanay mo, ha? Huwag ka mag-alala. Kita ko sa palengke yung pinapadala ko sa nanay ko. Nakatabi yung kita mo. Nagpapaalala lang ako. Ayoko kasing nauubos kung saan-saan yung perang pinagpaguran ko. Alam ko. Kaya nga, pera ko ang tinutulong ko sa kanya. O ano, pwede na ba ako umalis ngayon? Sige. Pero isama mo si Lini. Walang titingin dyan. May pupuntahan kami ng mga barkada ko eh. Nay, eto na pong gamot nyo.
Paiinumin ko na kayo. Sawan-sawa na ako sa gamot, anak. Kailangan niyo po ito, Nay, para gumaling na kayo. Anak, alam mo naman, hindi na ako gagaling. Tanggap ko na yun. Nay naman, huwag naman po kayo magsalita ng ganyan. Nato, lahat ng tao papanaw. Una-unang nga lang, ako, nararamdaman kong mauna na ako sa inyo. Nay, Susunod na ako sa tatay niyo. Pero kahit ganon, masaya ako dahil may iwan ko kayo sa inyong pamilya. Nay, Anak, sana bago ako mawala, akita ko ang bunso mong kapatid. Pwede mo bang sabihin sa kanya yun? Oo, kuya. Darating ako agad. Bye. Oh, ba't umiiyak ka? Ha? Ano ba sabi ng kapatid mo? Malala na raw si Inay. Buhay pa pala. Kala ko naman wala na. Sobra ka naman magsalita. Bakit? At gusto mo na palang mamatay nanay ko. Ay, hindi sa ganun. Ikaw naman, oh. Kaya lang, doon din kasi yung punta nun eh. Kahit malubha ang sakit niya, ayoko pa rin mawala siya. Oo nga, eh. Mahal namin ni kuyang nanay namin. Hindi siya mabigat para sa amin. Mula nang mamatay si Itay, kami na lang ni kuya ang inasikaso ni Inay. Eh, ano gusto mo ngayon? Luluwas ako ng Maynila. Gusto kong maalagaan si Inay. Kahit man lamang sa mga huling sandali niya. Oh, sige, bahala ka. Eh, alam ko naman, di ka naman papipigil eh. Pero isama mo anak natin, ha? Hindi ko maalagaan yan. Ay, narito na po ako. Lori, anak, salamat nakita kita bago ko umalis. Hindi po, hindi kayo aalis. Hindi niyo kami iiwan ni kuya. alagaan namin kayo, Nay. Kapwa kayo mabuting anak. Ay, pumawin na lungkot ko nang mawala ang inyong ama. Papaalat ako sa inyong magkapatid. Mapala din po kami sa inyo, Inay. Tinaguyod niyo kami, Nay. Kahit nahihirapan kayo. Sana kahit wala na ako, lagi pa rin kayong magtulungan, magdamayan. Huwag niyong kalilimutan. Kapag may suliranin kayo, nariyan ang Diyos. Handa siyang makinig sa inyo. Lumapit lamang kayo. Opo, Nay. Kung paano ko kayo sinubaybayan, ganon niyo rin subaybayan ang inyong pamilya. Huwag kayong mag-alala. Papakiusap ko kayo sa Diyos dahil kayo mabuting mga anak. Mahal ko kayo. Inay. Inay. Nay. Inay. Wala na siya, Lori. Hindi mo na tayo ni Inay. Oh, Lori, napatawag ka.
Lagi kitang tinatawagan para kumustahin. Di mo naman sinasagot yung cellphone mo. Busy ako eh. Wala ka ring reply sa mga text ko. Bakit ba? Ano kailangan mo? Nailibing na ang inay. Uuwi na kami dyan. Ha? Uwi ka na? Oo. Lori, kasi hindi ka na pwedeng umuwi rito eh. Ano? Bakit? Nagsasama na kami ni Trining. Ano? Katrabaho ko siya. Siya ang pumulo sa mga pagkukulang mo sa akin. Magkukulang? Oscar Maluba ang nanay ko. At alam ko hindi mo ako pwede samahan, kaya iniwan kita dyan. Pero ang masakit, hindi mo na nga ako dinamayang, pinagpalit mo pa ako sa iba. Ang sama mo. 2 buwan lang ako nawala, may kapalit na ako agad. Patawad, Glory. Siguro talagang hanggang dito na lang ang pagsasama natin. Napakahayop ng asawa mo, Lori. Ganyan din. Mabiyaya ako patungo sa inyo. Papatayin ko siya. Kuya, huwag, Kuya Nando. Huwag mo dungisan ang kamay mo. Ngayon, namatayan na nga tayo. Ganito bang ginawa niya sa'yo? Wala siyang awa. Igaganti kita. Ayoko masira ang buhay niyo ng pamilya mo dahil sa akin. Paano ka na ngayon? Kayo ng pamangkin ko. Kailangan ko maging matatag. Dahil mas kailangan ako ngayon ni Lily. Dito na ako magtatrabaho para mabuhay kami ng anak ko. Nagustuhan ng mga classmate ko yung mga dinala kong paninda ninyo. Talaga? Opo. Ubus nga po lahat eh. Lahat sila bumili. Ay, mabuti naman. Sabi nga po nila, hindi na raw po candy ang bibili nila sa recess. Mga kakanin na lang daw po ninyo. Ay, dapat naman talaga. Huwag kayong mahilig sa candy para hindi masira yung mga ngipin nyo. Lily, anak, salamat ha. Saan po, Inay? Sa pagtulong mo sa akin. Isa kang mabait at mabuting anak. Naawa po ako sa inyo, Nay. Huh? Araw-araw, kahit umuulan, nagtitinda kayo. Para lang may pera tayo. Lily. Si Tay kasi. Pinagpalit tayo sa iba. Anak? Bali, Nay. Pagdalaga na ako at may trabaho na, hindi ko po tutulugan si Itay. Kayo lang po ang bibigyan ko ng pera. Huwag, anak. Huwag ka magtanim ng galit sa tatay mo. Alisin mong galit sa puso mo. Ayaw ng Diyos ng ganyan. Ang gusto niya, punuin natin ng kabutihan ng puso at isip natin. At yun din ang gusto kong gawin mo, anak. Simon, salamat sa pagpakyaw muli sa mga tinda kong kakanin, ha? Okay lang yon, Lori. Birthday kasi ng pamangkin ko kaya naisip ko, ito na ang iregalo ko sa kanya. Pandagdag sa handa niya. Sana magustuhan nila yung gawa ko. Tiyak yun. Masarap ka naman gumawa ng mga kakanin. Salamat sa tulong mo. Hindi na ako magmumotor ngayon para maglako. Kung sinasagot mo na lang bang pag-ibig ko, hindi ka na mahihirapan pa. Ako nang maghahanap buhay para sa inyo ni Lily. Simon, may asawa na ako. Alam mo yan. Pinagtaksilan ka niya. At ilang taong ka na rin niyang hiniwalayan. Panahon na para lumikaya ka naman. Ayoko namang gantihan yung masama niyang ginawa.
Ayokong magdala ng pabigat sa budi ko. At saka isa pa, maligaya naman ako sa piling ng aking anak. Mabibigyan ko siya ng magandang kinabukasan. Mali naman na iasa ko sa iyo ang kinabukasan ng anak ko. Kaya pakiusap, Simon. Maging magkaibigan na lang tayo. Ang ganda na ng bahay niyo ngayon, Lori. Ibang-iba na sa dati niyong tinitirhan. Pinag-ipunan talaga ng pamangkin mo ang pagpapagawa nito, kuya. Kinumpleto pa niya sa mga appliances. Para daw hindi ako mahirapan, ipagagawa rin niya ako ng tindahan sa harapan. Aba, maganda yun. Hindi ka na magmumotor palagi para maglako ng mga kakanin. Talagang biyaya sa akin ng Diyos ang anak ko, Kuya Nardo. Oo nga. Nabigo ka man sa iyong asawa. Naging mapalad ka naman kay Lily. Ano, Lily? Mamamasyal tayo? Opo, Inay. 3 days po ako walang pasok. Kaya, ipapasyal ko kayo. Saan tayo pupunta? Naku, marami tayo pwedeng puntahan, Nay. Pwede sa Star City, sa MOA, at sa iba pang lugar. Wala namang okasyon. Gagastos ka pa. Hindi naman po kailangan ng may okasyon para mamasyal. At saka kailangan din ninyo mag-relax. Mula nang iwan tayo ni Itay, puro na lang kayo trabaho eh. Kaya ngayon naman, gusto ko, pasayahin kayo. Sige na, Nay. Sige na, bihis na kayo. Isasakay ko kayo sa mga rides. Ano ba? Hindi na naman ako bata. Ano ka ba? Hindi lang po pambata ang mga rides. At saka hindi naman po kayong matundo. 43 pa nga lang kayo. Ay. Salamat, anak. Napakapalad ko talaga sa'yo. Nay. Alam mo, sakali mang mawala na ako dito sa mundo, ipakikiusap kita sa Diyos para lagi kang tulungan at pantayan. Dahil isa kang mabuting anak. Kung ano ang iyong itinanim, ay siya mo ring aanihin. Kaya pagtatanim ay pagbutihin upang mainam na ani ay kamtin sa kanyang panahon. Mga nagsiganap: Rosana Villegas, Susan Robles, Chiquit del Carmen Amor, Maynard Landicho Jr., Phil Cruz, at ang inyong lingkod, Special Sound Effects Jerry Mutia, Technical Supervision Eric Lucero at Bong Muyar, Musical Scoring Buboy Salonga. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara at sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod June Martin de Gaspi at Bobby Cruz. Sa kanyang panahon. May mga kabataang naging matigas ang ulo dahil hindi buo ang kanilang pamilya. Ganito ang naging karanasan ni Malu sa ating tulang sa kanyang panahon. Bakit ngayon ka lang, Balu? It's almost 1 a.m. Sabi ni Manang Biring, wala naman kayong overtime sa office. Daddy, gumimik lang kami ng mga friends ko. Lagi ka na lang ganyan. Gumigimik kahit may pasok sa trabaho kinabukasan.
Hindi mo ba naisip na masamang lagi ka nagpupuyat? Isa pa, baka mapabayaan mong trabaho mo dahil dyan sa ginagawa mo. Daddy, andok na ako eh. But, Next time ka na lang mag-sermon, okay? Good night. Ay, dumating ka na pala, Sir Manolo. ang alaga nyo, Manang Bering, nasaan? Uwi na ba? Ay, oo, sir, pero umalis uli eh. Sinundo ni Bernie. Sa labas daw sila maghahaponan. Ang lalaking yun na naman pala ang kasama niya. Sir, nobyo niya na kasi ang Bernie na yun eh. Hindi ko siya gusto para kay Balu. Tingin ko, hindi gagawa ng mabuti para sa anak ko. Yun din ho ang pakiramdam ko, sir. Pero kapag sinabi natin yan sa kanya, tsak na hindi naman siya makikinig. Baka magalit pa nga. Madigas kasi ang ulo ng batang yan. Akala mo alam na niya ang lahat ng bagay sa buhay. Pero sir, kailangan mo ng ebidensya upang mailayo mo si Malu sa lalaking yon. Nga pala, sir, bakit hindi mo sabaybayan ang Bernie na yon? Hi, Malu. Yes, Jimmy? Pwede ba kitang ihatid mamaya? I'm sorry, pero hindi mo na ako maaaring hatid. Ha? Bakit naman? Sinagot ko na si Bernie. Ha? Malu, may asawa na siya. I know. You know, pero tinanggap mo pa rin. Hiwalay na sila. So wala nang problema. Naku, Malu, ano ka ba naman? Iba pa rin yung kaya kang pakasalan. Will you please stop it? Sinabi ko na sa'yo tungkol sa amin dahil ang akala ko magiging sport ka. Pero hindi pala. Okay lang. Malu. Pero hindi mo mapagbabago ang isip ko. So ano? Are you going with me tonight sa Tagaytay? Next time na lang, Bernie. Why? Malu nakapag-book na ako for us. May sakit ang daddy ko. Kaya hindi ako nakapagpaalam. Ayoko na maiwan siya sa ganung kalagayan. Your dad needs a doctor, not you. Kaya pwede mo siyang iwan. Bernie, lumaki akong kapag may sakit, hindi umaalis ang daddy ng bahay. Cancelled ang lahat ng appointment niya. At ako lang ang binabantayan niya. At gusto ko rin gawin yan sa kanya. Lalo na ngayon na may edad na siya. Kailan mo ako pagbibigyan? What do you mean? I want to be with you sa buong magdamag. Bakit bang tigas ng ulo mo? Bakit hindi mo pa rin nilalayuan ang lalaking yon? Alam mo naman palang may pananagutan na siya. 2 years na silang hiwalay, Daddy. Kaya malaya na si Bernie. That's not enough. Hindi ka pa rin kayang pakasalan. Malu, ang gusto ko, yung mapaninindigan ka, yung pakakasalan ka. Daddy naman, kung magsalita kayo, parang hindi kayo nagmahal. Hindi masamang umibig, anak. Kung iyon ay sa tamang tao. Malulayuan mong lalaki yun. Masisira lang ang buhay mo sa kanya. No, Daddy. Mahal ko siya. At hindi mo kami mapaghihiwalay. Hindi! Sinisiraan mo lang si Bernie, Jimmy, para ikaw ang tanggapin ko. Hindi ko siya sinisiraan. Totoo sinabi ko. Kitang-kita ko sila ng babaeng akbay niya. At nang maisa kanya yun doon sa taxi, hinalikan niya sa lips.
Sila ni Bernie magkasama. Kapag hindi mo siya kasama. Tama na! Tumigil ka na! Malu, Hindi ako interesado marinig pa yung mga sasabihin mo. hindi ko gustong galitin ka. Pero kailangan malaman mo natin. Niluloko ka lang ng lalaking mahal mo. Sabing tama na! Pareho kayo ng daddy ko. Pwede ba? Iwan mo na ako? Kanina ko pa tinatawagin si Bernie. Pero hindi ko makontak ang cellphone niya. Hindi kaya totoo ang sinabi ni Jimmy na bukod sa akin, may iba pa si Bernie. Nababaero siya. Nakaka-stress. Mabuti pa. Tingnan ko lahat ng DVD ni Daddy. Baka meron doon na pwede kong paglibangan panoorin. Wala naman dito sa bahay ngayon si Daddy. Eto na ako sa DVD rack. Dami naman. Iisa-isahin kong tingnan. Puro naman hindi ko type. Itong isang ton. Ano kaya to? Ano to? Mommy's video? Video ito ni Mommy? Parang hindi ko pa ito alam Panunuorin ko nga. Ayan, nailagay ko na. I-open ko na. Si Mommy nga. At ang petsa nakalagay sa video for 2022. Kung ganun, naisip niya ng panahong ito noon pang may sakit siya. Hello, anak. Malamang graduate ka na ng college kapag napanood mo ito. Pasensya na ha. Wala ako sa graduation mo. Talagang hanggang dito na lang ang buhay ko. Mami. Naniniwala ako na palaki kang mabuti ng iyong daddy. Dahil isa siyang mabuting ama at asawa. You're right, Mommy. Hindi na nga po nag-asawa pa si Daddy. Siguro ang ganda-ganda mo, lalo ngayon. At marami kang manliligaw. May gusto lang akong sabihin sa iyo, anak. Ingatan mo ang sarili mo para malinis mo itong maihandog sa iyong magiging asawa tulad ng ginawa ko sa daddy mo. Mami. Kung mahal ka naman ng lalaki, rerespetuhin ka niya. Na, sumasakit na naman ang ulo ko, anak. Huwag mong kalilimutan, ha? Huwag kang iibig sa may asawa. Huwag kang makipagrelasyon sa ganong lalaki. Huwag mong tapakan ang kapwa mo. Hilingin mo sa Diyos na bigyan ka ng para sa iyo. Mangyayari yun. Maniwala ka. O sige na, anak. Hirap na ako. Tandaan mo. Mahal na mahal kita. Mahal na mahal din kita, Mami. Mahal na mahal din kita. Sabi mo nung huli tayong mag-usap, ngayon mo ako pagbibigyan. Ba't dito ka nagyaya sa park? May mahalaga tayong pag-uusapan, Bernie. We can talk about it in a motel. I'm sorry, Bernie. Pero hindi na mangyayari ang gusto mo. What?
Malu, you said you love me. And you promised Tinatapos ko ng lahat sa atin. Kalimutan mo na ako. Malu. Nakinig ka rin pala sa daddy mo. No. Hindi si Daddy ang nakapagpabago ng isip ko. Si Mommy. Patay na siya, di ba? Sabi mo, 2 years old ka lang nang mamatay siya. Tama. Pero bago siya pumanaw, gumawa siya ng video message para sa akin. Para daw mapanood ko habang lumalaki ako. Napanood ko lahat yun. At alam mo, isa doon ang nagsasabing, ingatan ko ang pagkababae ko. Na huwag akong iibig sa may asawa. Naisip yan ni Mami. Kahit malubhan ang sakit niya. At napakabata ko pa noon. Siguro, talagang niloob ng Diyos na sabihin niya yon. Para pagdating ng ganitong panahon, mailigtas ako sa kapahamakan. Malu. Kalimutan mo na ako, Bernie. At magbagong buhay ka na rin. Malu, anak, may sakit ka ba? O kaya may problema ka? Wala po. Lahat ng sinabi niya, Dad. Bakit niya naman po naitanong? Kasi ilang araw na namin napapansin na lagi kang maaga kung umuwi. Yun po ba? Hindi na po ako sumasama sa mga kaibigan ko na madalas gumimik. Ha? So, mas nakakatulog na po ako ng maayos ngayon. Good. At nakipag-break na po ako kay Bernie, Daddy. Talaga? Yes. Oh, Natauhan ako. Tama kayo, Dad. Ako nga ang talo. Kung ipagpapatuloy ko ang relasyon ko sa kanya. At ayoko pong masayang mga ginawa ni Mommy para lang mapayuhan ako. nakita mo ang video na ginawa niya bago siya namatay? Yes, Daddy. At nadama ko mula po sa mga video na yon ang pagmamahal niya sa akin. Na kahit hindi nabuo ang pamilya natin dahil wala na siya, ay naibigay pa rin ninyong dalawa sa akin ang buo ninyong pagmamahal. Totoo yun, anak. Isa lang ang hangad namin. Ang mabuting kapalaran para sa iyo. At mangyayari lang yun kung tatahakin mo ang tamang landas ng buhay. Mangyayari na po yun, Daddy. And I'm sorry Oh, sa mga katigasan po ng ulo ko. Masaya ako dahil hinahanap mo na ako ngayon, Malu. Tuwing dadalawin kita dito sa inyo, lagi mo na akong pinakikiharapan. Hindi ka nagalit sa akin. Maayos ka naman dumadalaw. Kaya walang dahilan para tarayan kita. May gusto sana akong itanong. Ano yun? Tungkol sa inyo ni Bernie. Break na kami, Jimmy. Ako ang nakipag-break dahil natauhan na ako sa pagkakamali ko. Mas focused na ako ngayon sa trabaho ko. Salamat. Salamat naman. At salamat din. Kasama ka sa hindi nagsawang magpaalala sa akin.
Yun nga lang, hindi ko pa rin matatanggap ang pag-ibig mo ngayon. Dahil kailangan ko pang pagalingin ang puso ko. Naunawaan ko yun. At hihintayin ko ang tamang panahon para sa atin. Naniniwala ako, darating din yun. Ang makabuluhang alaala ay makatutulong upang magbago ang isang tao. At ito'y magaganap sa kanyang panahon. Mga nagsiganap: Chiquit del Carmen Amor, Bobby Cruz, Rosana Villegas, Susan Robles, Lionel Benjamin at ang inyong lingkod. Special Sound Effects, Jerry Mutia. Technical Supervision, Eric Lucero at Bong Muyar. Musical Scoring, Buboy Salonga. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Thelma Corporal Alcantara. At sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod, June Martin Legaspi at Bobby Cruz. Sa kanyang panahon.